Okay, so good day my fellow taong bayan mga ka-Seymour, at ngayon po papag-usapan na natin yung tungkol sa 18 Marines, yung sworn statement at affidavit po nila kung saan meron po silang mga napakabigat na allegations pong binabato towards mga public officials regarding mga maleta na dineliver not only via armored vehicles, mga land transportation vehicles, kundi via mga helicopters din daw po. Okay, so i-discuss ko po sa inyo kung ano yung weight and value ng mga ganitong testimonies, and magdi-discuss na lang din po ako ng mga rules on admissibility regarding sa mga ganitong statements. Okay? Okay, so before we start po, I would just like to emphasize na ang lahat pong napapangalan ng individuals based dito sa statement na ipa-flash ko sa inyo sa screen ay hindi po ibig sabihin meron na talaga silang ginawang krimen. I am just further clarifying my disclaimer na this is purely for educational and or entertainment purposes. Kasi lumabas na rin naman po ito sa social media, it has become a matter of public interest. Therefore, as a public interest legal educator, ay ito po ang usual na trabaho ko, diba? Ina-explain ko po yung batas applicable to the current event. So yan po ang una kong gusto i-clarify, and then next is that ito pong copy na papagbasihan ng discussion natin is from Ana Malindug Uy, who has 66,000 followers with these photos on her profile and cover photo. And then next po, ang sinasabi kasi is hindi daw signed yung sworn statement, but based on the copy na meron si Ana Malindug Uy, ay mukhang may signatures naman na from the 18 Marines plus their witness, Bishop Ephraim, and notarized by Attorney Charlie D.C. Pascual. Okay, so yan lang po ang gusto ko ipakita at i-clarify sa inyo. Pero of course, ang best way pa rin talaga to verify kung whether or not signed na talaga itong sworn statement is kung makakuha tayo ng copy from these individuals, their witness, or from the notary public. Pero after po kasi ng thorough research and searching ko sa internet, wala po akong makitang actual copy na galing dito. Kundi from Miss Ana Malindug Uy lang itong may nakita akong signed copy. So based from this copy ni Miss Uy, it appears na this is already a signed sworn statement. But subject to verification pa rin, of course, nitong mga individuals na nakapangalan po sa sworn statement mismo. Okay? So hopefully klaro po yan. So una po, ang maganda ditong ma-discuss ko talaga is the fact na madami sila na sa isang sworn statement, kung whether or not pwede ba yung ganun. Okay, kasi 'di ba usually po nakikita natin sworn statement, isang sworn statement para sa isang affiant or yung gumawa ng sworn statement na yon. Pero dito silang lahat 18 sama-sama sa isang sworn statement lang. So ang sagot naman po diyan ay this is allowed naman po, provided na silang lahat ay talagang meron ding personal knowledge dito sa mga factual circumstances na pino-provide po nila. Otherwise, magiging hearsay or baka magka-rumble-rumble, magkabuhol-buhol yung mga allegations na ipo-provide nila dito. Okay, so yan po ang una. This is not prohibited as long as they are testifying on the same subject matter, on the same factual circumstance, and provided lahat silang nakapangalan ay may actual personal knowledge na nangyari sa mga bagay-bagay na yon. Okay, and then yung next po na masasabi ko dito is, una-una kung gusto nyo po mabasa itong full na sworn statement, dito nyo na lang po basahin kay Miss Ana Malindug Uy yung actual copy. Okay? Pero going back po, ang una kong masasabi dito, this is what we call an out-of-court statement. So, ibig sabihin po niyan, kung out-of-court statement pa yan, ay wala pa po talaga yung legal value unless and until cases are filed at ma-submit to siya dun sa korte, tapos ma-subject to sila to cross-examination itong mga witnesses na to. Okay, so klaruhin ko po wala siyang legal value as to judicial proceedings. However, posible pa rin naman po na totoo itong mga sinasabi nila kasi pinanumpaan nila. So baka po naguluhan kayo, pero i-clarify ko lang po, iba kasi yung legal value from the mere fact na gusto mo lang maglabas ng statement at ng mga bagay-bagay na gusto mong ipaalam sa publiko. Diba? Kasi pag legal value na yung pinapag-usapan natin, it means na yung statement mo na yun ay gusto mong gamitin in court to establish certain factual circumstances para maging criminally liable or civil liable, depende po sa purpose ninyo, yung mga taong pinangalanan ninyo sa statement ninyo. Okay, so last clarification po, pag legal value pinapag-usapan natin, yun yung ginagamit sa korte.
Pag simpleng statement lang, wala naman pong problema yon as long as gusto nyo lang ipaabot yon sa public. And then that statement will be further strengthened pa kung ginawa nyo yon under oath. Kasi it means alam nyo na pag nagsinungaling kayo sa statement na yon ay pwede kayo masubject to perjury. Okay? Pero like what I stated, at present, pag legal value ang pinapag-usapan, wala pa siya kasi wala pa talaga siya sa korte at hindi pa siya na subject to cross-examination. Okay, and this is the same explanation I have provided din naman dun sa mga statements ni Congressman Zaldico, ni Senator Amy Marcos, because those are also out-of-court statements na kung ako nga po tatanungin, I classified it as political speech lang which can affect the political capital of certain individuals. Pero again, it also applies na hindi po porket political speech ay hindi na yon totoo. Posible po yung totoo, tapos gusto lang yon ipaabot ng author sa mga tao, pero hindi nila gusto talaga magkaroon ng liability yung mga pinapangalanan nila. Because magkaiba po kasi yun, di ba? Yung political purposes from legal purposes. Okay? So hopefully klaro po yan. So just a quick break lang po. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat, my fellow taong bayan, mga kasimor ko, because we have recently crossed the 380,000 subscriber mark po. So thank you very much po sa lahat ng nag-subscribe, and of course thank you in advance po sa mga magsasubscribe pa lang. And tandaan po ninyo, pag sa YouTube po kayo mag-subscribe, 100% free po yan. So hopefully po you can consider subscribing, and of course i-like din po mismo yung video na to. Okay, so ngayon po tuloy tayo sa discussion. And then next po na gusto kong i-discuss dito sa statement nila, assuming umabot talaga to sa korte at gamitin siya in court. So to further strengthen these statements po talaga ng 18 Marines ay yung mga pinangalanan nilang mga individuals dito ay mag-issue rin or maglabas ng statement in support of this. Kasi number one, yung first allegation po nila ay employees daw po sila ni Congressman Zaldico at pinangalanan nila doon, of course, si Congressman Zaldico, yung wife ni Congressman Zaldico, and yung mga executive assistants ni Congressman Zaldico na lagi daw nilang kasama pag nagde-deliver ng maleta. So kung yun silang mga individuals ay unang-una i-confirm po nila na talagang employees sila, ay doon established na agad na totoong employees nga po sila ni Congressman Zaldico. And then next, since lagi nilang nababanggit dito si John Paul Estrada, yan, sa halos lahat dito ng mga statements nila, basta deliver na ng mga maleta or may mga big events na nangyari, lagi po talagang nababanggit to si John Paul Estrada. So si John Paul Estrada, kung mag-support din siya sa testimony nitong Marines, ay talagang mapapalakas yung statement nila na to. Okay, and i-clarify ko lang din po, hindi ko naman sinasabi na by itself walang power tong statement na to. But I am simply discussing kung paano po pumasok to siya dun sa best case scenario at parang maging sobrang lakas po talaga siya na statement. Kasi currently, lagi nilang minamention si John Paul Estrada. Paano po pala kung bigla later on si John Paul Estrada sabihin niya, hindi naman nangyari yan eh. So dun pa lang biglang magkakaroon na ng questionable na area. Diba? Pero of course, ang titingnan pa rin ng korte dyan ay 18 to na tao nagte-testify versus 1 kung sino ba mas ang mabigat dun sa 18 or sa 1. Pero hindi kasi lang din number ang tinitingnan ng korte. Tinitingnan din dyan yung mindset ng mga witnesses and of course yung purpose or kung may motibo ba sila for personal interest or mga alibi lang ba to. So yan po yung mga titimbangin ng korte. Hindi talaga siya very strict mathematical formula lang eh. So yan lang po ang gusto ko lang din i-emphasize para pumasok talaga sa best case scenario. It would be best na lahat ng mga pinangalanan nilang individuals tas yung mga establishments din po na pinangalanan nila dito ay mag-issue din ng either document pag establishment or a supporting testimony pag yung named individual. Okay? And then yung next po na gusto ko i-discuss dito ay ito pong 18 Marines, they confirmed the testimony ni Master Sergeant Orly Gutesa. Diba? So ngayon yung kay Master Sergeant Orly Gutesa, pati ito nagbabangga na or nagko-connect na, which further strengthens the allegations that they are trying to establish. So ngayon, kung mag-support nga rin yung mga named individuals, yung mga named establishments dito, and then ito pang mga kotse na to, kung mapakita talaga na linked or related lahat to dun sa ginagawa nilang pag-deliver ng mga maleta, ay yun po talaga nga yung best case scenario para talagang mapalakas to siya. Okay, so ayan, may mga pictures po ulit sila ng mga maleta. So ang masasabi ko lang po dito sa mga maleta, kung hindi po kasi nakikita yung loob ng maleta, it can be questionable as to kung ano talaga yung laman ng maleta na yan, 'di ba? Kasi
hindi naman porkit may maletang ganyan, it will automatically equate na pera talaga yung laman. However, since si John Paul Estrada, yung isa sa laging pinapangalanan dito, and ito, sina May Andele Cruz, paghanda ganyan, mag-testify na sila nga naglagay nito, ay yun talaga yung best case scenario. Currently kasi parang circumstantial evidence pa lang po to eh. They are trying to establish na pera yung laman, pero wala pa pong clearly nagsasabi na pera talaga. Kasi like dito po ang nangyari, sabi ni Bernard Tube, alam daw niyang 56 million kasi may nakasulat na 56 million. Pero based from this statement alone, mukhang hindi niya nakita yung actual laman. So, yan lang po. Again, the best case scenario would be if mag-testify yung mga alleged na nagpe-prepare nitong lahat ng mga maleta na to. And then, yung next na lang po na possible argument dyan, kung hindi nila directly ma-establish na pera ngayong laman, is sa sobrang dami ng maleta, ano ba yung posibleng laman ng mga maleta na yon basically? Kasi ito po, may pakita din ako sa inyong picture. So ito po, ang daming maleta. Again, maleta, more maleta, and more maleta. This one, more maleta, and even more maleta. So ang point ko lang po dito, kung hindi nila directly ma-establish na nakita nila yung pagpasok ng pera talaga sa mga maleta na to, ang magiging next argument na lang po dyan ay kung reasonable ba na may ganito lagi karaming maleta na nakapaligid within the properties ni Congressman Zaldico. Kasi yun po yung ina-allege nila, di ba, na properties to lahat ni Congressman Zaldico, itong mga, kung nasan tong mga maleta na to. So yun yung magiging next dyan na question. Is it reasonable na may ganito karaming maleta? Plus, kung isupport pa na 18 sila nagsasabi na sometimes daw nakikita nila na pera nga yung laman. So, yan po ang magandang legal issue dito na kung i-file talaga ito nila in court ay sana masagot. Kasi ako rin curious if this will be sufficient to establish na ganito kadaming maleta will establish na pera nga via maleta ang pag-deliver. And ina-emphasize ko lang po yan na hindi siya automatic na ganun agad kasi alam naman po natin in criminal cases yung evidentiary requirement is very high. Diba? Yung beyond reasonable doubt. So, pag titingnan kasi natin to, syempre una tayong maging reaction, hindi naman pera yan eh, di ba? But again, sa sobrang dami, sa sobrang repetitive siya na nangyari, tapos may mga flood control, corruption issues na lumalabas, kung pasok lahat yon or related sa timeline, will that be sufficient na ba? So, that is a very good legal question if you ask me. Okay? So, ito po, yung mga iba sa mabibigat nilang allegations, na-mention nga nila dito si Senator Cheese Escudero, Senator Erwin Tulfo, Senator Loren Legarda, dating Senator Bong Revilla, and then minimension din nila na kasama si Zaldico ay nag-deliver. So, kung makita nyo kami, Gumban, Laroder, Bulatante, Orbilla, Galapon, at Tube, kasama si Zaldico. Ang dami nila basically, 5 sila, 'di ba? So, kung i-confirm talaga to lahat ni Congressman Zaldico at yung mga nag-prepare ng pera lahat, tapos kung meron pa silang let's say photos of the actual delivery, tapos dated yun siya, yun po talaga yung magiging best case scenario para ma-pinpoint tong mga deliveries na nangyari. So, ito po si Senator Tito Soto rin daw, Secretary Mark Villar noong 2022. So, basically lahat po ng mga bigatin talagang politiko pinangalanan nila. So ito, yung mga congressmen din po. Itong B, hindi ko alam bakit naging black. Siguro po deceased na kasi to, so tinanggal na lang nila. So yan, si Benny Abante daw, si Adyong, Jose Alvarez, so on and so forth. So these are all allegations lang naman po. Hindi ko sinasabi nagkakaroon talaga ng delivery. But since they named them there, tapos may mga sinabi na palagi si Zaldico. So in other words po, yung puntos ko talaga dito, malaki talaga yung magiging role ni Zaldico to confirm all of this plus yung staff niya. Kasi mukhang ang nangyayari, lahat pinapadaan kay Zaldico before ma-spread out to kung kani-kanino. So parang si Zaldico talaga yung nagiging central hub for before the deliveries of the maletas. Okay? And then ito rin po, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, nagbaba din kami, Waupan at iba pa ng dalawa sa Shangri-La, DBM Secretary Pangandaman, Bucor Chief. So pwede nyo naman po basahin to. Halos lahat na actually talagang big players, allegedly big players sa flood control issue, pinangalanan talaga dito ng 18 Marines. Okay, so in conclusion po, ang masasabi ko lang, number 1,
Again, wala pa tong legal value kasi it is an extrajudicial statement or an out-of-court statement. Plus, of course, since wala pa namang actual cases filed talaga. So, kung gusto mapanagot nitong mga witnesses, yung mga pinangalanan nila doon, it would be best kung talagang i-file nila to in court tapos they will be cross-examined para talagang maging admissible evidence na siya. Kasi if we were going to talk about whether or not is this relevant to the flood control corruption issue, kung ako po ang tatanungin ninyo, it is highly relevant kasi diniscuss po nila fully kung paano daw yung alleged deliveries ng mga maleta. So as to the relevancy, wala po talagang question doon. Yung next question na lang is the admissibility. Diba? And the only way to do that nga po is to file it in court. And yung next po is to give the named individuals, yung mga pinangalanan po nila dito, the right to cross-examine them para talagang mahimay-himay ng maayos yung genuineness and legitimacy ng statements nila. Okay, so yan po yung sa legal side. Then sa political side of things, kung gusto lang nila to simply for as political speech, then wala naman pong problem doon. Kasi of course, that is our right to free speech and expression. And then, pinanumpaan din nila sa notaryo. So, to further strengthen it, it could be for political purposes then. In summary po, ang point ko lang talaga dito, magkaiba po talaga yung legal purpose from political purpose. So, if they will actually file this in court, then it means na mukhang hindi lang to politika yung ginagawa nila. Kung hindi talagang gusto nila maging accountable, yung mga dapat maging accountable. Okay? So, hopefully klaro po yun. If you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!